Ang sabi ng mundo ngayon is linggo ng pagkabuhay. Sabi naman natin dito bilang mga mananampalataya ng Diyos, araw-araw buhay ang ating Diyos. Isang beses lang siya namatay at siya ay muling nabuhay. Buhay po ba ang Diyos sa ating mga buhay? Alam ko po sagana po tayo sa mga pangaral, sa salita ng Diyos, sa tagal ng panahon, sa pag-attend natin sa gawain ng Diyos. Alam ko marami na po tayo narinig, natutunan. Sabi nga, lumago na yung pananampalataya, lumago na yung pagtitiwala, lumago na yung pagsunod. Hoping, hindi po ito mawala. Kagaya na sinabi ko ni Pastora, one of our concern, yung tumigil kayo sa pagtitiwala sa Diyos. Kami po ay nalulungkot pag gano'n ang aming nakikita. Kasi once po na sinimulan nyo na yung lakad papunta sa Diyos, wag na ho kayong tumigil. Yun po ang aming dalangin, yun po ang aming hiling sa Diyos. Na dahil sinimulan nyo na yung laban, papunta sa kaharian ng Diyos, sa eternal na buhay, wag na po tayong tumigil. Sabi nga, walang susuko. Kung may mga nararanasan tayong mga bagay-bagay na pagsubok, kabigatan, problema sa buhay, pinansyal, sa pamilya, sa anak, sa asawa, even sa mga kapatiran, wala po dapat tayong rason para tumigil. Kasi kung nakilala na ho natin ang totoong Diyos, bakit ka pa titigil? Kung naranasan mo na yung presensya ng Diyos, kilala mo na ang Diyos na may likha ng langit at lupa ng iyong buhay, bakit ka pa titigil? Kaya nakakalungkot po pag may mga sabi, kilala na ang Diyos pero tumitigil. Yun po ang aming iniiyak sa Panginoon kasi nakakalungkot po na sinabi, tinanggap na ang Panginoon pero bakit tumitigil? Sabi nga ho ni Haring David, nung naranasan niya yung presensya ng Diyos, sabi niya, ayoko nang umalis sa presensya mo. Dapat ganun na po ang ating puso't isipan. Dahil kinilala mo ang Diyos, nakilala mo siya ng totoo, bakit ka pa titigil? Alam mo kung saan ka pupunta, bakit ka pa titigil? Kaya sa ating mga kapatiran na sabi niya na panghihinaan, may pinagdadaanan, remind nyo lang sila, huwag kayong tumigil. Pag tumigil kayo, talo kayo. Yun po sigurado. Pag tumigil, talo. Pero nagpatuloy kayo sa gawain ng Panginoon dahil gusto siyang maintindihan yung kanyang salita, makilala ng lubusan, wala po tayong rason para tumigil. Abang buhay po na binibigay ng Panginoon araw-araw, binigyan ka ng kakayahan, binigyan ka ng kapangyarihan para magpatuloy. Doon pa lang po, biyaya na ng Diyos agad. Kahit hindi ka deserve makapunta sa kinabukasan ng buhay mo, pinagkalooban ka pa rin ng biyaya ng Diyos. Awat habag. Araw-araw. So kung titigil ka, ikaw po ang talo. Kung titigil po tayo, tayo po kawawa. Kaya reminder for everybody, sinimulan mo na, wag mo nang tigilan. Diba? Kung tatakbo ka, tumakbo ka hanggang wakas. Kung susunto ka, siguraduhin mo may tatamaan ka. Ganun po yung sa pananampalataya. Kailangan sure ka. Sure ball. Kilala mo na si Jesus, siya ang magre-reward sa'yo ng eternal na buhay. Bakit ka pa titigil? Bakit ka pa susuko? Sa Biblia po, sa Old Testament, hindi pa po nabubuhay ang ating Panginoon na si Jesucristo. Sa aklat po ng Isaiah, can you open book of Isaiah? Remember, sa New Testament po, nagpakilala ang Diyos. Pinakilala niya kanyang anak na si Jesucristo. Nag-iisa po, bugtong na anak na si Jesucristo. Pero in the Old Testament, pinakilala na rin ho siya. Pinakilala na siya ng mga propeta dahil ito po ay kalooban ng Diyos. Hinahanda po yung buhay ni Jesucristo sa New Testament. Sa Old Testament pa lang po sinabi na darating siya. But sa Old Testament, pinaprepare na si Jesus. Kasi dahil God is an all-knowing God, alam niyang walang makakasunod. Alam niya lahat malalaglag sa kasalanan. Alam niya lahat magkukulang. Kaya sabi niya, okay, dahil lahat kayo ay nagkasala, kulang, meron akong paraan para kayo ay mailigtas. Ito yung sa pamamagitan ng anak niyang si Jesucristo. Can you open Isaiah 53 verse 1? Basahin lang po natin to para may idea po kayo na sa Old Testament pa lang po, binabanggit na si Jesucristo. Kahit hindi pa binabanggit yung kanyang pangalan. Sabi sa 1, sinong naniwala sa aming ibinalita? Mga propeta po ito. At kanino inihayag ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan? Kalooban ng Panginoon na lumago ang kanyang lingkod, gaya ng tanim na lumalago at nag-uugat sa tuyong lupa. Wala siyang kagandahan o katangiang nakakaakit sa atin para siya ay lapitan. Imagine, Jesus was born, hindi mayaman, kundi sa sabsaban. Mahirap po. So hindi po siya kilala. Hinamak siya at itinakwil ng mga tao, dumanas siya ng mga sakit at hirap. Tinalikuran natin siya. Sipin mo, binabanggit to ni Isaiah nang hindi pa nangyayari. Yung nangyayari kay Jesus sa New Testament. Hinamak siya at tinakwil ng mga tao, dumanas siya ng mga sakit at hirap.
tinalikuran natin siya, hinamak at hindi pinahalagahan. Ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin ay pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway. Binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan. Remember, He was crucified for everyone. Hindi lang po sa mabuti, kundi pati sa masama. Para po sa lahat. Siya po yung dumanas ng sakit na dapat tayo ang daranas. At dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Tayong lahat ay parang mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay gumawa ng nais nating gawin. Pero siya ang pinarusahan ng Panginoon ng parusang dapat sana ay para sa ating lahat. Inalintulad po tayo saan? Mga tupang ligaw. Kasi hindi po natin kinilala yung ating Diyos Ama. Hindi natin kinilala yung ating pastol na si Jesucristo. Kaya nung tayo ay makamundo pa, sabi ng Bible, tayo ay mga tupang ligaw. Sabi dito, ginagawa natin yung nais nating gawin. Kung ano yung gusto lang natin, yun lang ang ating ginagawa. Alam niyo pa, isa pang nakakalungkot sa realidad ng isang pagiging Kristiyano. Nung una, sabi tayo ay tupang ligaw. Nung hindi pa natin kilala si Jesucristo, sabi tayo tupang ligaw. Pero nung kinilala mo na yung pangalang Jesucristo sa buhay mo, masasabi ba nating ligaw pa rin tayo? Pag kinilala natin si Jesucristo sa buhay natin, hindi na po tayo ligaw eh. Bakit po? Kasi alam na natin yung katotohanan na si Jesucristo ang nagsakripisyo ng buhay niya sa krus para sa ating lahat. At dahil doon, tayo makakaharap sa ating amang Diyos sa langit na kahit tayo marumi, tayo pinaglinis na ni Jesucristo. Ang nakakalungkot lang po mga kapatid is yung iba sa atin, pakiramdam tupang ligaw pa rin tayo. Yung iba sa atin, hindi na natin makita sa gawain kasi ang sabi, hindi na nila gusto yung nangyayari sa simbahan. Hindi nila gusto yung mga bagay-bagay na ayaw nilang makita, ayaw nilang marinig. Pero sabi ng Bible, isa lang katotohanan eh. Si Jesucristo lang eh. Na pag kay Jesucristo ka tumingin, yung mga nangyayari sa paligid mo, sabi lalabo. At si Jesucristo lang ang lilinaw sa iyong buhay. At hindi ka po pwedeng masabing ligaw. Kaya ngayon po, sabi yung ligaw na nasa labas ng simbahan na hindi pa nakakilala ng totoo sa Diyos, sila yung hinahanap. Now, I will proclaim the truth of the gospel. Ang mga nakakilala na sa Diyos, na tumalikod sa Diyos, ay hindi na hinahanap. Yun po ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi na po sila hinahanap dahil alam na nila kung paano bumalik. Pero hindi sila makakabalik kung sila ay makamundo pa din. Naalala niyo yung prodigal son? Yung prodigal son po, inalintulad din po siya sa nawawala. Nawawalang anak. Tatlo po yun eh. Kung nabasa niyo po sa Biblia, yung nawawalang coin, yung nawawalang tupa, yung nawawalang anak. Yung anak ho, actually, hindi po siya nawawala. Siya po yung umalis. Ang nakakatuwa ho doon, nung umalis siya at naraman niya na siya may pagkakamali, siya yung nagpakumbaba at bumalik. Kasi alam niya kung nasaan yung tatay niya. Yung tupa po, kung titingnan niyo, hindi po nag-iisip ng maayos yung tupa eh. Kaya kailangan ng pastol. Kaya ginaguide. Kaya inaayos para hindi malagay sa masama. Yung coin naman po sa Biblia na nawawala, wala rin pong pag-iisip yung coin eh. Material na bagay lang po yun eh. Hindi niya rin po alam na nawawala siya. Pero gusto sabihin ng Biblia, yung coin is importante rin po. May halaga. Lahat po tayo may halaga sa Diyos. Pero kung titignan nyo, yung tupa na hindi marunong umuwi, kailangan mong akayin pabalik. Yung coin, na material na bagay lang, may halaga po. Pero mas may halaga po yung tao, yung buhay na nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Na hindi po siya pwedeng mawala eh. Kung kilala niya ang kanyang ama, kung marunong lang siya magpakumbaba, makakabalik at makakabalik siya eh. Kaya po tayo dito sa gawain ng Panginoon, hindi na po kayo nawawala. Kilala nyo na ang Diyos, kilala nyo na ang Ama. Panalangin namin, magkaroon tayo ng mapagkumbabang pag-uugali. Na tayo makabalik sa piling ng Diyos. Dahil wala pong hangad ng Diyos sa atin kundi tayo mapabuti. Tayo malagay sa maayos. Yun po ang kalooban ng Diyos sa bawat isa. Mailagay tayo sa maayos. Makakain kayo ng 3 beses ang araw, makaligo kayo, makatulog sa higaan, magkaroon kayong damit na susuotin. Maayos na po ba yun? Yes po. That is the simplicity of life na pinagkaloob ng Diyos. Ang problema po meron pa tayong ibang gustong gawin, gustong hanapin, at ayaw iwanan. Pero kung kilala po natin ng Diyos Ama, nasabi, walang ibang gusto kundi lahat tayo mapabuti. Gusto ko lang pong ipatotoo yung aming experience
bilang mag-aama. May mga bagay po kami na-experience na kahit pakitaan na namin ng kabutihan, ng kaayusan, ng buhay ng Kristiyano, meron pa rin tayong makikitang hindi magandang pag-uugali, may maririnig pa rin tayong hindi magandang komento. Dumarating pa sa point na sisiraan pa. Ipagkakalat pa yung mga bagay na hindi dapat sabihin sa iba. Pero dahil sabi ko nga, turo ko sa anak ko, kilala nyo na ang Diyos. Sila hindi pa. Ano bang tinuturo sa atin ng Diyos? Diba sabi, gawin mo lang yung tama. Gawin mo lang yung mabuti. Gawin mo yung tama, gawin mo yung mabuti, tsaka yung maayos sa harapan ng Diyos. Kung ano man marinig natin sa bawat isa, sa loob at labas ng simbahan, sa loob at labas ng bahay, dahil kilala mo ang Diyos at sa Kanya ka lang nakatingin, sa kabutihan niya sa araw-araw, lahat ng iyong narinig, mawawalan po ng saysay. Kasi ang hangad ng Diyos sa atin ay mabuti, yung maayos at yung tama. Can you always remember that 3 words sa buhay niyo? Para sa bawat isa. Sa iyong sarili at sa bawat isa. Yung tama, yung mabuti, at yung maayos. Tama, mabuti, at maayos. Laging tama ang isip, ang puso. Laging mabuti ang gustong gawin sa kapwa. At laging maayos ang buhay sa harapan ng Diyos. Yun po ang dapat natin ginagawa. Dahil kilala na natin sino? Si Kristo Jesus. Tuloy po tayo. Inapis siya at sinaktan pero hindi man lang dumaing. Kagaya ng example ko kanina, may maririnig ka, may ma-experience ka, hindi mo man gusto, pero nagtitiwala ka sa Diyos, huwag kang dumaing. Magpasalamat ka. Bakit? Kasi alam mo na pagtagumpayan ni Jesucristo, mapagtatagumpayan mo rin. Para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin. Wow. And we're the same. Sabi nga, once you accepted Christ in your life, you're the same as Christ. Kung paano niya dinanas yung mga pagsubok, paghihirap, daranasin mo rin. Pero sabi ng Panginoon, magtiis ka, magtiyaga ka, kasi akong bahala sa'yo. Yun din po ginawa niya eh. Nagkaroon din po siya ng alalahanin. Sabi niya nga sa Panginoon, sa Ama, tanggalin mo sa akin to, hindi ko to gusto. Yung pakiramdam pa lang po na alam niyang mamamatay siya, ayaw niya eh. Same din po sa atin. Magkakaroon tayo ng ganong pakiramdam, ng ganong experience bilang mga totoong mananampalataya. Kaya pag hindi po kayo totoong mananampalataya, hindi nyo po mararanasan yung naranasan ni Kristo. Yung kahit gaano na kayo kabuti sa kapwa nyo, pinag-iisipan pa rin kayo ng mali, ng masama. Ganon din mo ginawa kay Jesucristo eh. Anong hangad niya? Kaligtasan ng bawat isa. Anong ginawa sa kanya? Pinako sa krus. So, we should do the same. Hangad natin, kabubuti ng bawat isa. Kahit anong sabihin nila sa atin, kahit ipako pa tayo sa krus. Ayaw naman po natin nun. Pero hindi na po mangyayari yun kasi na-offer na nga ni Jesus yung kanyang sarili. Anong kailangan nalang gawin? Ipagpasa Diyos natin lahat at ipagpasalamat. Sumunod lang po tayo. Sabi po dito, para siyang tupang dadalhin sa katayan para patayin o tupang gugupitan na hindi man lang umiimik. Wow. Ganun na po ba tayo, church? Ganun na po ba tayo? Kaya nga po sabi nung last Thursday, kung nakikinig kayo John 12. Amen? John 12. Sino po nakikinig last Thursday? Narinig niyo po ba, nabasa niyo? Kung sino daw po yung patay na buto na namatay na at nalagay sa lupa, siya yung dumadami. Siya yung lumalago kasi patay na ho sa sarili. Yung po ibig sabihin sa John 12, na isang buti lang, pag bumaon sa lupa dahil patay na siya, natuyo na, siya'y bubuhayin muli at dadami pa siya. Yun po yung ibig sabihin ng isang Kristiyanong patay na sa sarili. Lumalago po. Ibig sabihin, maraming bunga. Bakit? Kasi namatay na sa sarili. Kaya kung matututunan nyo lang po yung dying to self, yung hindi na po yung pangsariling pakiramdam mo, emosyon ng nangingibabaw, kundi yung kalooban ng Diyos. Ano po bang kalooban ng Diyos? Sabi, mapabuti ang lahat. Yung isang butil po yun, kunyari ikaw yung butil na yun, di ba? Pinatay mo na yung sarili mo. Physically, worldly, wala ka ng nais, pangmundo, gusto mo spiritual, sabi ng Diyos, gagamitin ka. Ikaw ang magiging binhi at dadami ang yung bunga. Pero hanggat hindi pa po tayo namamatay sa ating sarili, hindi kayo mamumunga. Sabi ng Bible, sino ang magliligtas ng kanyang sarili ay lalo pang mawawalan. Pero kung isasakripisyo mo yung sarili mo, alang-alang sa iba, maraming maliligtas. Yun po yung passage na yun. Kung nakinig kayo ng Thursday, kaya nga po sabi ko sa inyo, importante po yung nakikinig sa salita ng Diyos. Binibigyan nyo ng napakataas na importansya sa inyong buhay. Kasi Diyos po yun eh. Sabi po dito,
Hinuli siya, hinatulan, at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon, nasaktan siya at pahirapan kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Isaiah pa lang po, kinukwento na yung buhay ni Jesucristo. Makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Diba? Through the life of Jesus, you will receive eternal life. Sabi, I am the way, the truth, and the life. Makakapunta ka sa Ama sa pamamagitan ni Jesus. Kapag nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya. Sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod ay marami ang ituturing niyang matuwid. Because Jesus is our righteousness. Isaiah pa lang po binabanggit na. Si Jesus ang ating katuwiran. Siya ang nagpapalinis sa atin. Hindi tayo ang mabuti, si Jesus ang mabuti sa atin. Tatanggapin tayo ng Ama sa langit dahil tinanggap natin yung kanyang anak na si Jesus. Sa Isaiah pa lang po binabanggit na. Kaya nga po nakakalungkot di po ba? Old Testament pa lang po, in the Old Scripture, binabanggit na. Dumating yung maraming panahon, yung mga tao, mga Pariseo, mga lawgiver, mga Bible scholar, ng panahon na yon, nabasa na nila Pero bakit hindi nila naunawaan? Hindi po nila naintindihan na yung kanilang ginagawa dun sa isang kapwa na hindi nila kilala, ayun na pala yung Diyos na binigay para sa kanila. Bakit po kaya? Sabi po ng Bible, pinapaalam niya po ang kanyang salita, ang kanyang kalooban sa mga taong mapagkumbaba. Yung mga taong hindi po mapagmataas, yung marunong pong magpasakop, yung marunong pong sumunod at makinig. Kaya ito pong mga Pariseo, mga teachers of the law, hindi po nila naintindihan kasi pakiramdam nila, alam na nila. Ayaw na nilang magpaturo, ayaw nilang maturuan kasi alam na daw nila. That is why I'm always telling you, kailangan po nating magpaturo sa Panginoon araw-araw. Wala pong magaling dito. Kahit si Kuya Lori po, hindi po magaling. But because ako'y humihingi ng kalakasan sa Diyos at karunungan sa Diyos, araw-araw, maipahayag po ng tama at totoo ang kanyang salita. Meron po akong lakas para ipahayag ang salita ng Diyos. Hindi lang po salita ng Diyos, katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya sabi ko po sa inyo, always come here sa simbahang ito na may kababaang loob. Yung gustong matuto. Hindi po yung alam ko na yan. Huwag po tayong ganun. Pag uupo po kayo dyan, ang laging heart and mind, gusto ko matuto ng salita ng Diyos. Maipamuhay ko, malakaran ko. Huwag po tayong uupo kasi alam na natin. Marami pa po tayong hindi alam. Darating na nga lang si Jesus, yung ating kaalaman ay hanggang kalingkingan pa lang. Sa paa pa lang ho. Di pa umabot sa tuhod. Pakiusap po, kababaang loob para sa isa't isa. Para maturuan po tayo. Sabi po dito, sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod ay marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito, pararangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan, nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. See? Diba, naalala niyo yun, yung sa last word niya, Panginoon, Panginoon, patawarin niyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganun po ang pagpapakumbaba ni Jesucristo para po sa atin. Nagagalak po ba kayo? At meron tayong nakilalang Jesucristo. Meron tayong buhay na Diyos na patuloy na umiintindi at umuunawa sa atin, nagmamahal. Gaano na po tayo kasigurado sa ating pananampalataya sa Diyos? Gaano na tayo kasigurado na yung pinangahawakan mong turo galing talaga sa Diyos? Sabi, pag wala po sa Biblia, pwede po nating i-reject. Hindi yan sa Diyos. Pag nasa Biblia, sinabi ng Biblia, ito lang, walang labis, walang kulang. Ito po ang ating pinapangaral sa harapan. So kung meron kang nalalaman o kaalaman na sa tingin mo, dahil yan ang iyong kinamulatan at ayaw mong bitawan, hindi ka po matututo. Sabi po ng Bible, be born again,
Panganak kang muli. Ano po ba ibig sabihin ng panganak muli? Pag sinabing pinanganak, bago po yun, di po ba? So pag sinabing ipinanganak muli, sabi po kay Nicodemus, si Nicodemus matanda na po eh. Teacher of the law, ang dami na pong napagdaanan sa buhay, experiences, mga turo na ng Pariseo, ang dami na po. Pero sabi po ni Jesus, you must be born again. Sabihin ko po sa inyo pag ikaw po born again, kahit 50 ka na, 80 ka na, willing kang itapon lahat yun. Lahat ng natutunan mo at experience mo, itapon mo lahat at magsimula kang muli sa umpisa. Yun po ang born again. Born of water and spirit. Born of God's word and the Spirit of God. Not born of flesh. Not born of this world. Yun po ang ibig sabihin nun. So, 80 ka na, 90 na, kahit 100 ka na. Dahil gusto mong ma-born again, lahat ng natutunan mo since childbirth hanggang sa edad mo na yan, ready mong itapon. At maturuan ka ng bago galing sa salita ng Diyos. Yun po ang born again. Kaya nga po, sabi, be like these little children, natuturuan. Kasi po yung matanda, ayaw na magpaturo. Kasi alam na daw po, na-experience na. Pero kung ikaw ay bata, sanggol, magsisimula ka muli, at hahayaan mo ang Diyos ang magturo, mababago po ang buhay mo. Just imagine, inaalagaan ka ng Diyos, Ama sa langit, at nagpaalaga ka. Yung mga natutunan mo sa mundo, narinig mo, tinuro sa'yo, ng tao lang din, kaya mong isang tabi o itapon at makinig ng bago, lagyan ng bago na galing sa Diyos ang iyong buhay. Sabi po ng Bible, di ba? Sa Bible, yung sabi nga ni Pastora, yung wineskin. May lumang wineskin po na pag nilagyan mo daw po ng bago, sayang po Sayang po. Kasi yung lumang wineskin, may moist na po yun Nagmo-moist na yon at madaling masira na. So yung nilagay mong bagong wine, hindi siya magiging bago. Masasayang lang, mawawala ho yung kanyang halaga. Palitan mo ng bagong wineskin. Yung katauhan mo, baguhin mo. Magpagawa ka ulit sa Diyos. Magpahulma ka ulit. Yan po yung mga sinasabi ng Biblia. Kung gusto niyo pong magpaturo, ibig sabihin po, pakumbabaho all the way, maging bata ulit sa harapan ng Diyos. Nakaintindihan po ba? Na malinaw po ba? May nakukuha ho kahit paano. Okay, i-recap lang ho natin yung buong month, okay? Bago tayo magpunta dun sa pinaka-topic natin. Bago po tayo tumayo, sila Kuya AJ po nagtuturo, sila Pastora, and the message is about love. Amen? Sabi po, God is love. Yan po yung unang Sunday. And then, because God is love, sabi po sa next slide, sabi, you need to know Jesus, you need to know God. Sabi, whoever does not love does not know God, because God is love. So yun po yung una, di po ba? Pag hindi ka marunong magmahal sa kapwa mo, may hinanakit ka, galit, sama ng loob, wala sa iyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi mo kilala ang Diyos. Biblical po yan sa 1 John 4:8. Huwag niyo po kakalimutan. 1 John 4:8. Dahil mahal ka ng Diyos, pinakilala sa iyo si Jesucristo, at yung Espiritu ng Diyos binigay sa iyo ni Jesucristo. Di po ba? The Spirit of God dwells in us as we receive Jesus in our lives. Once you accept Jesus in your lives, andun na po yung Espiritu ng Diyos mananahan sa atin. At dahil nanahan ng Espiritu ng Diyos sa atin, sabi po sa Luke 3:22, and the Holy Spirit descended on him in a bodily form like a dove, and a voice came from heaven, you are my Son whom I love, with you I am well pleased. So dahil mahal niya si Jesus, at tinanggap mo si Jesus, mahal ka rin ng Diyos. Di po ba? Kumbaga, yung asawa mo, mahal mo, kung anong meron sa asawa mo, buong lahi niya, buong angkan niya, kailangan mo ring mahalin. Ganun po yun. Dahil tinanggap mo si Jesus sa iyong buhay, at dahil mahal ng Ama si Jesus, mahal ka rin ng Ama. Sabi po sa Luke 4, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free. Yan po yung sabi, pag nasa iyo na si Jesucristo, dahil sabi, Jesus is the anointed one, Jesus Christ, nasa iyo rin po yung Espiritu ng Diyos, yan din po ang iyong misyon. Yung kung ano yung mission ni Jesus. Ano mission niya? To proclaim freedom for the prisoners.
to proclaim good news to the poor and recover sight of the blind, to set the oppressed free. May purpose po. If you receive Jesus, nasa iyo yung mapupunta sa iyo yung Holy Spirit, at yun po ang mission mo ngayon. Kagaya ng ginawa ni Jesus, to share the gospel of Christ, to set the prisoners free. Free from what? Bondage of sin. Mga nakulong sa gawa ng laman ng mundo. Yun po ang ating purpose. If you have the Spirit of God, that is the true anointing. Yan po yung sinasabing anointing, biblical anointing po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, marami po tayong anointing na natutunan, na gawa ng tao. Pero ito po, biblical. If you know how to proclaim the good news, the gospel of Christ, boldly, at may nababagong buhay, ibig sabihin po, yung anointing ni Jesus Christ is nasa sa iyo na. As we accept Jesus in our lives, we partake with His calling. Sa Acts 10:38 po, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and the power, and how He went around doing good and healing all who are under the power of the devil, because God was with Him. Yan na po ang ating calling. Yan po ang ginagawa ng mga apostol ng Diyos sa gawa. They proclaim the good news of Jesus Christ and they set freedom to the captives. Now, sabi, you are Christians. You are required to do this. Required po. No Holy Spirit, no power. So yun po ang ating requirements. May standard po ang Diyos. Hindi po pwede na walang standard. So pag walang standard po, pwede pumasok pala ng langit yung mga masasama rin. Pero may standard po eh. Ito po yung in the past few Sundays nire-recall lang po natin. Be one with Christ Jesus. Dahil kaisa ka na ni Jesucristo, dahil Kristiyano ka na, parte ka na ng gawain ng Diyos. You are called body of Christ na. Sabi po sa Colossians, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. So ibig sabihin, lahat po ng gusto mong gawin, hindi yun muna gusto. Pero yung gustong gawin ng Diyos sa buhay mo, yun ang yung gusto. Nilalakaran mo na. Kaya nga, be one with Christ. Paano mag-isip si Jesus Christ? Dapat gano'n na rin kayo mag-isip. Paano siya magmahal? Paano siya magpatawad? Paano siya umunawa, paano siya magsalita, kumilos, mag-isip, lahat po ng galawan ng Diyos. Dapat ganun ka na rin bilang isang totoong Kristiyano. Dahil nga po sabi, hindi si God puro love lang. Bago ka nga po makapunta sa love, kailangan mo muna ng righteousness ni Jesus. So hindi po pwedeng love lang nang hindi mo nakikilala si Jesus. Nang hindi mo natututunan yung galawan ni Jesus. So yung love po, mapupunta ka lang doon pag kinalugdan ka na ng kalooban ng Diyos. Sa 2 Corinthians 5:21, He made Him knew no sin to be seen in our behalf. Yan po rin yung sa Isaiah. So that we might become the righteousness of God in Him. Sa 1 Corinthians 1:30, but by His doing you are in Christ Jesus, who become to us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. Diba naalala niyo po yung sa anointing, yung anointing oil? Siya po yung si Jesucristo po yung nagpapalinis sa atin. Diba? Siya po yung nagpapabuti sa atin at nagpapabago sa atin. Siya rin po yung naghihiwalay sa atin. Na pag ikaw ay hiniwalay na, ikaw ay nilinis na, di ba? Ikaw ay ginawang mabuti na ng Diyos. Pamamagitan ni Jesucristo, nasa sa iyo yung kalooban ng Ama. Dahil nasa iyo yung kalooban ng Ama, mahal ka ng Ama. Sabi sa Romans, for in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, but the righteous man shall live by faith. Faith through Christ Jesus. Lagi niyo pong katandaan, faith through Christ Jesus. Kasi marami tayong faith na na-experience. Pero iba po yung faith na totoo. Through Christ Jesus. Pag may faith po, sabi po ng Bible, naniniwala ka, you believe and you obey. You believe and you obey. Pag sinabi mong you believe lang, at sabi mo may faith naman ako kay Jesus At sabi mo, naniniwala naman ako. Pero hindi ka sumusunod, hindi po true faith yun. Kasi ang true faith comes with obedience. Believing, because pinaniwalaan mo, nagtiwala ka, nakakasunod ka. Ba naturo na po dito yan? If you believe, naniwala ka, you will trust. You believe, naniwala ka, edi magtitiwala ka. At dahil nagtiwala ka, makakasunod ka. That is true faith. So pag ikaw, faith mo, may faith naman ako, pero hindi ka sumusunod, questionable po yan. Ngayon pa lang po, sinasabi ko sa inyo, baguhin niyo po yan. Ay, hindi po sa Diyos yun. Yung faith, kasi hindi sumusunod, wala po tayong pinagkaiba sa ibang mga reliyon kung ganun po ang pamantayan sa buhay. Pag faith, believe, trust, obey. Dahil inuna mo ang Diyos, sabi kanina, at paulit-ulit ang sinasabi, live by His word and teaching, yung kanyang gustong iparating sa atin, yung kalooban niya, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Dahil nakasunod ka, everything will follow. Unahin ng Diyos sa lahat ng oras, sa lahat ng bagay. Dahil inuna mo ang Diyos, paano ba unahin ng Diyos?
Lagi kang mag-spend ng time reading His Word. Kasi doon ka mababago. If you stay in God's presence through reading the Word, kaya you are born again, yung lahat ng karunungan mo, kaalaman mo, tinapon mo, pinalitan mo ng bago na galing sa salita ng Diyos, huhugasan niya yung mga luma mong pagkatao. Papalitan niya ng bagong panlangit. Sabi po dito, maturity in dwelling in God's Word. All Scripture is God's breath and is useful for teaching, rebuking, correcting, training in righteousness. Yan po. Yan po yung in the past few Sundays. Di po ba? Maganda po yung salita ng Diyos para, sabi, magturo, mag-rebuke, mag-correct, at mag-train in righteousness. In Jesus. Pag di po tayo nagbabasa, makikinig tayo sa ibang mga tagapagturo lang nang hindi natin chinecheck sa Bible. Sabi po ng Bible, malilin lang po tayo. At hindi ka magmamature. Bakit po? Kasi yung na-receive mong turo, hindi pala totoo. Hindi pala galing sa Bible. Sabi ng Bible, and you shall know the truth and the truth will set you free. So, doon pa lang po sa word na the truth will set you free. Pag ang tinanggap mo daw po katotohanan, ang sabi, mapapalaya ka. So, kung hanggang ngayon, di ka pa rin po nababago, baka po yung narinig mo sa mga dati mong napakinggan na turo, walang katotohanan. Mukhang totoo lang o tunog totoo lang, pero walang katotohanan. Kasi pag katotohanan daw po, mababago ang buhay, hindi po pwedeng hindi. Kasi may kapangyarihan po sa salita ng Diyos. Do you believe Jesus? May kapangyarihan po . So pag sinabing, you're always spending with God through His Word, tas hindi ka nabago, ano yung binabasa mo? Pag ikaw po nagbabasa ng Biblia, at lagi mong daladala, sabi po sa Joshua 1:8, sa labi, sa puso, di ba? Sa isip, araw at gabi, mababago ka po. Kaya nga sabi, importante po yung the Word of God, salita ng Diyos. Nagbabasa pa po tayo ng Bible, hoping po and praying. Magkaroon kayong desire, spend time with the Lord through reading His Word. So, dadako po tayo sa last part ng ating teaching, Yoke of Christ. Napakinggan niyo na yung way, di ba? Kilalanin si God, pag-ibig niya, yung katuwiran ni Jesucristo sa buhay natin. Tapos, kailangan mag-spend time sa Lord para lagi lumago. Bilang isang Kristiyano, magawa mo yung kalooban ng Diyos. Paano mo magagawa yung kalooban ng Diyos? May meron pong way. Napakinggan niyo na po sa Biblia ito, di po ba? Yung yoke. Yoke, pamatok. Tagalog po, pamatok. Ayan po ang pamatok, ha? Basahin ko muna sa Matthew 11:29. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. Makikita niyo po dyan yung word na, take my yoke upon you and learn. Matuto daw tayo kanino? Kay Jesucristo. So ito po pala yung laman ng kanyang salita. Ito po yung tinuturo niya sa Biblia na pinapangaral din po ng mga apostol. Yung teaching about gentleness and humbleness. So, ano po ba yung yoke? May idea po, sino po meron ditong kalabaw? Nakapag-alaga na ng kalabaw? O nakakita na ng kalabaw in person? Nakakita. Yung sa palayan, nakita na kayo nag-aararo. Meron po siyang nakapatong sa leeg, sa batok nung kalabaw. Kalabaw. Tapos kakabitan ho yan ng plow. Yung plow po, yung pangbungkal ng lupa. Bakit po ginagawa yun sa palayan? Anong purpose po? Bubungkalin yung lupa para makapag-tanim. So may purpose po yung yoke ni Jesus. Okay? So, sa hayop po, yan po yung yoke. Okay? Isa lang po yun, yung yoke. Isa lang yun. Tayo, as believers ni Jesus, sabi, take my yoke upon you. So, yung yoke na galing kay Jesus, hindi niya po ito suot-suot, ha? Kanya po yun. Sabi, dahil gusto mong magpaturo, gusto mong matuto, gusto mong sumunod, sabi, suotin mo. Anong pong purpose? Ba't kailangan suotin yung yoke or gamitin yung yoke ni Jesus? Ang kalabaw po, baka, ang nag-aararo, kailangan po niya ng yoke para po yung lakad niya, derecho. So, meron na kayong idea ngayon. Ba't kailangan nyo daw yung yoke ni Jesus? Para daw yung lakad nyo, derecho. Yung dadaanan nyo na aararuhin yung lupa, derecho at maayos yung pagbungkal. Yun po yung isa sa mga purpose doon. Kaya kailangan mo yung yoke ni Jesus. Diretso ang lakad mo. Ibig sabihin, hindi ka magulo. Yung palayan mo, malinis, maayos, may kaayusan. Kasi God is a God of order, di po ba? Nakita na po ba kayo ng palayan na iba-iba yung itsura? Iba-iba yung bungkal. Wala po. Sinakita ng rice terraces. Banawe rice terraces. Di ba? Ang ganda ng pagkakagawa ng mga farmers. Ganon din po si God. Gusto niya maayos, maganda. Di ba? Tama, mabuti, at maayos. Amen? So, pag nagpalagay ka pala ng yoke kay Jesus, tinanggap mo yung yoke ni Jesus Christ, magiging maayos yung lakad mo sa buhay. Sabi dyan, take my yoke upon you and learn from me. Ibig sabihin po, ginaguide ka niya every step of the way. Just imagine, hawak-hawak ka niya habang ikaw naglalakad. Wag ka dyan, dito ka lang. Di ba? Diretso lang. Imagine nyo yung
kalabaw na pag-aanihin mo o pagbubungkalin mo ng lupa na walang tali at walang yoke? Ano yung itsura? Maikinig kaya, di ba? Kung saan siya pupunta, di ba? Mahilig pa naman sa putik to eh. Kalabaw, mahilig po sa putik, yung lubluban. Gusto niya na naliligo kasi marumi siya eh. So pag wala palang tali yung kalabaw, doon diretso niya sa lubluban. Pag wala ka sa Diyos, same din po. Doon ang diretso mo sa lubluban, sa maruming lugar. Putikan. Gusto ba natin yun? Bilang mga mananampalataya, gusto ba natin na lagi tayo sa kasalanan? Di ba po hindi? Kaya sabi, kailangan mo yung yoke ni Jesus. Kasi yan ang mag-aayos ang buhay mo. Sino daw po? Si Jesus. Pag ikaw hawak-hawak ka ni Jesus, dahil siya yung master eh. Ikaw yung, di ba sabi sa description sa Bible, we are slaves and He's the master. Di ba? Siya yung king, tayo yung mga servant. Meron po laging kapangyarihan yung master sa atin eh. Anything na gusto ng master, dahil tayo ay nakakonekta dun sa yoke at hawak-hawak yun ni Jesus Christ. Tingin nyo, may mangyayari po bang masama? Lagi po tayong maayos. Aalagaan kayo ng Diyos. Kakain lang kayo ng kakain ng damo. Di ba? Bubusugin kayo ng Diyos. Kasi ang nag-aalaga sa inyo yung master natin, si Jesus. Sabi ko nga bakit ka pa titigil? Bakit ka pa hihinto? Naalagaan ka na pala ng Diyos. Kinokorek ka. Uy, wag ka dyan. Dito ka lang. Di ba? Inaayos ka, ginugroom ka, binubusog ka, pinapakain ka ng salita, physically, pinapakain ka rin, binibiyayaan ka ng Diyos. Bakit ka pa hihinto? Di po ba? Kasi magpaalaga ka sa Diyos. Sabi, learn from me, for I am gentle and humble in heart. Pag sinabi mong gentle, hindi ka po niya lalatiguhin. Habang ikaw ay nagpuplo ng lupa, nagbubungkal ng lupa, wala pong persahan. Lagi pong may kahinahunan. Tuturuan ka niya ng tama, ng mahinahon, ng maayos. At sabi diyan, may pagpapakumbaba. Kasi meron po sabi, you will find rest for your souls. Kasi kahit ano pong paghihirap natin bilang mga servants ni God, sabi niya, hindi ka niya iiwan at pababayaan. Yes, mahirap po ang gawaing pag-aararo. Ang pagbubungkal po ng lupa, hindi biro. Kaya nga magtanim may di biro. Pero sabi po ng Diyos, you will find rest for your souls. Kasi habang ginagawa niyo po yan, dahil nga pangako niya yung Holy Spirit, andyan po yung kalakasan palagi. Palalakasin at palalakasin kayo. Bibigyan kayo ng pag-asa. Tutulungan kayo, hindi kayo iiwanan. At saka, ang yoke po na yan, meron po may version po yan eh. Ang yoke po, dahil sabi, ang nilikha ng Diyos ay hindi niya nilikha mag-isa. Lagi po yan may kasama. Amen? May katuwang. So, pakita mo nga yung yoke na yan. Pwede pong dalawang kalabaw. So, ganyan po itsura. Meron siyang katuwang. Ganon din po tayo sa pananampalataya. Yung kabigatan ng daladala ng isa, may iibsan pag may kasama ka. Totoo po ba yun? Kaya sabi, body of Christ eh. Hindi po sinabing daliri lang ni Kristo. May kailangan 5 yun. Kung daliri, may kasama kang 4 pa. Sa kabila, another 5. Sa buong katawan, marami kayo. Kung marami kayong may yoke ni Jesucristo, magaan po ang buhay lalo. Kaya pag nagtutulungan ng kapatiran sa simbahan, magaan po ang buhay. Turo po ni Jesucristo yan eh. Di ba naalala niyo before, sabi ko kung anong meron ka, dapat meron din siya. Tulungan kayo eh. Di ba ba? Ano example ko before, yung banana queue? Kung meron siyang taniman ng bamboo, may taniman siya ng saging, tapos may tubuhan, kayo nasa likod, asukal, pwede na kayo mag-banana queue. Ganun po ang tulungan. O si Brother Rad, merong yelo. Tapos si Brother Jimmy may sago. Di ba? Pwede. Ganun po ang mga kapatiran sa simbahan. Nagtutulungan. Nagbibigayan po. Alam niyo po ba yung word na bigayan? Tulungan po tawag doon. Kunyari, meron kang ani na sibuyas. Ani, marami kang tanim eh. May ani ka, marami. Alam niyo po ginagawa sa probinsya, pag umani sila, tapos hindi nadala sa Manila. Alam niyo ginagawa? Tinatahapon lang po sa tabi ng kalsada. Hanggang sa mabulok. Bakit po? Kasi ang heart nila hindi tumulong. Ang heart nila kumita. Ang isang mananampalataya na nakakalam ng salita ng Diyos, wala po siyang ibang heart kundi makatulong. So kung ano yung sobra niya, anong meron siya, kahit yung isusubo na lang niya, kaya niya pang iabot. Yan ang pamatok ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat. Ikagagaan ng buhay. So kung meron kayo, sabi nga, meron kayo. Diba? Hindi namin kayo hinihingan. Gusto namin matutunan nyo paano magbigay ng kusa. Bakit po? Kasi turo po yun ni Jesucristo. Pag ikaw nakakagaan sa buhay at yung kapatiran mo naghihirap, hindi kayo totoong magkapatid. Kasi ang magkapatiran po nagtutulungan. Yun po ang kaharian ng Diyos sa lupa. Pag kayo nagkakaisa, unity in the body of Christ. Love for one another. Gusto po laging maayos ang lahat. Yan po ang pamatok
ng Diyos. Sa Old Testament po to, example po to. 1 King 19, unang hari, 19:19. Umalis doon si Elias at nakita niya si Eliseo. Sino ba si Elias? Elijah. Tsaka si Elisha. Okay? Anak ni Shaphat. Na nag-aararo. May 11 pares na baka sa unahan niya na gamit ng kanyang mga kasama sa pag-aararo. At gamit naman niya ang 12 pares na baka. Meron po ba kayo naalala o naisip? Meron 11 pares na baka at kanya yung pang 12. Meron ba kayo masok sa isip nyo bigla? Sabi dyan, at gamit naman niyang 12 pares na baka, lumapit si Elias sa kanya, hinubad ang kanyang balabal at pinasa ito kay Eliseo. Si Elijah, binigay yung kanyang balabal, binigay kay Elisha. Iniwan ni Eliseo ang mga baka at hinabol si Elias. Sinabi ni Eliseo, hahalik po muna ako sa aking ama't ina bilang pamamaalam at saka po ako sasama sa iyo. Yun na po, tinawag na po siya ni Elijah bilang kanyang apprentice. O, kanang kamay. Sumagot si Elias, sige, pero wag mong kalimutan ang ginawa ko sa iyo. Bumalik si Eliseo, kinuha ang kanyang mga baka at kinatay. At ginawa niyang panggatong sa pagluluto ng karne ng mga baka ang mga kagamitan sa pag-aararo. Pagkaluto, binigyan niya ang kanyang mga kasamang nag-aararo at kumain silang lahat. At agad siyang sumunod kay Elias para maging lingkod nito. Iniwan po yung mga baka, kinatay, para sumunod. Malamo ba kayo na alala na gantong turo sa Biblia? Yung it's like 12 apostles. Iniwan po nila yung buhay nila. Inalay po para sa salita ng Diyos para makasunod kay Jesucristo. Same din po sa atin. Kung sila kayang ialay yung baka sa Old Testament kay Eliseo, sa New Testament po buhay po yung inalay. Doon po sa New Testament tao po ang inalay. Naalala nyo? Si Jesus sa kanyang mga alagad, si Jesus tapos yung 12, wala po kayo narinig na lahat sila naging hayahayang buhay. Sa pagsunod po may sakripisyo. Para daw po, pagkaluto, binigyan niya ng kanyang mga kasama nag-aaraw at kumain silang lahat. Para lahat po mabusog, lahat mapagpala. Ang salita ng Diyos sa pag-share nito, meron po talagang sakripisyo. Pero po ang hangad po ng Diyos para lahat mapagpala. Sabi po ng Biblia, the harvest is plenty but the workers are few. Wala pong manggagawang makita. Ang dami ng kailangang anihin. Tayo po, nakasuot na po ba sa atin yung pamatok ng Diyos? Willing po ba tayo magsakripisyo? Gumawa sa palayan ng Diyos. Nang sa ganon, maraming maligtas. Maraming mapagpala, maraming makalaya. Gawin po yung part natin. Amen? Wala pong kalabaw na nagpe-pedicure, magmamanicure, na nakababad lang sa spa. Nagtatrabaho ho sa palayan ng Diyos. At pag naintindihan nyo yung mensahe ng Diyos, kung anong gusto niyo sabihin, sumunod po tayo. Sabi kong hawak ka na ng Diyos. Paano niya ginawa? Anong gusto niyang gawin? Yun din ang gagawin mo. Totoo po bang hawak na kayo ng Diyos? Di ba? Nilalagay sa batok, ang hayop po, pag hawak sa batok ang hayop, wala nang palag yun. Huwag na tayong pumalag sa Diyos. Pag nagpahawak ka na sa batok mo, huwag ka nang pumalag sa Diyos. Alam niyo po nagiging problema? Kasi ang mundo rin po may pamatok. Ang mundo po ay meron din pong kagaya nung kay Jesus. Pamatok ng sanlibutan. May yoke din po. Yoke of sin, bondage of sin and slavery. Pag ikaw po, kontrolado ng Diyos, galaw mo pang Diyos. Pag ikaw po, kontrolado ng mundo, galaw mo pang mundo. Kaya pag ikaw, sinabi mong hawak ka na ng Diyos, pero galawan mo mundo, iba pong pamatok yung nasa leeg nyo. Real talk po yun. Kasi hindi po pwedeng magsama yung pamatok ng Diyos tsaka ng mundo. Sabi nga, do not conform to the pattern of this world. Sabi, huwag ka rin makipamatok sa gawa ng mundo o gawa ng kaaway. Hindi kayo magkakasundo. Sipin mo, gusto mo diretso lakad, yung katabi mo na may pamatok din, paligo. Pag may kasama po kayong ganyan, sabihan niyo po, oy, iba yata pamatok yung suot mo ah. Kasi ang pamatok po ng Diyos, diretso lang ang lakad. Hawak po ng Diyos yan. Sumusunod po yan sa Diyos. Ang pamatok po ng mundo, which is bondage of sin and slavery, makikita po sa buhay yung galawan. Makamundo po. Lagi po nandun, bumabalik sa kasalanan, sa lubluban. Yung mahilig siya, no? Sa lubluban. Ganun po lagi. Yung enjoyment ng buhay lang lagi gusto, pero hindi mo makita sa gawain ng Diyos. Yung gusto sabi, may faith naman kami. Sumusunod naman kami. Pero doon siya sa iba sumasama, doon sa masaya lang, na gusto niya, hindi pa po nakalaya yun pag ganun. Kilala na ng Diyos, pero ayaw kilalanin ng lubusan. Sabi ko nga ako kanina, hindi na po sila naliligaw. Ayaw nilang bumalik kasi ayaw nilang iwanan yung buhay na mali. Kaya habang nandito po tayo sa simbahang ito, patuloy po tayo magpakumbaba sa Diyos. Magpaturo, magpag-guide, magpahawak. Reminder po, kung meron kayong kakilala
na lumilihis ng landas. Walang pagpapakumbaba dahil po nasa iyo yung pagmamahal ni Jesucristo. Wala kayong ibang gagawin kundi i-remind sila. Dahil ang Diyos kaya magpatawad. Ang Diyos kaya magpasensya. The same din po sa atin. Wala po tayong nire-reject dito. Gusto po natin lahat maturuan, maging maayos, mabuti at tama ang galaw sa Diyos. So hoping po meron kayo natutunan for the whole month na pakikinig. Pag hindi nyo naintindihan, bukas po ang aming mga hotline. Pwede po tayo mag-usap patungkol sa salita ng Diyos. Nandiyan po ang ating mga operator sa likod. Patuloy po tayong mag-aral ng salita ng Diyos. Magtulungan po tayo spiritual. Yung pamatok natin, suot, para yung ating mga pasanin ay gumaan. Sino pong turo yun? Kayong turo? Kay Jesucristo po. Turo po ng Biblia. Kaya lakaran po natin, ipamuhay natin. Ang bawat isa po nandito, mahal po namin kayo. Mahal namin kayo, kaya patuloy tayong magtulungan sa gawain ng Panginoon. Maasahan po ba namin yung tulong nyo sa gawain ng Panginoon? Wala po kaming hinihinging pinansyal. Hinihingi po namin yung galing po sa bukal ng yung puso, yung pagtulong na may pagmamahal. Kaya sabi nga po, kung meron kayong kapatiran na nangangailangan, huwag kayong mag-atubiling tumulong. Yan po ang puso ng Diyos. Yan ang pamatok ni Jesucristo.